masaya pag nakaka-receive tayo ng yes. Yun ay sa tao pa lang. Eh paano kung maka-receive tayo ng yes galing kay Lord? It's a yes. Ano ang characteristics ng mga tao na nakaka-receive ng yes from the Lord? Number 1, I know the right place. Daming hindi na-grant na request kasi wala ka sa posisyon ng humingi ka. Pag pupunta ka sa boss mo at manghihingi ka ng bonus, huwag kang pupunta, bad trip yung boss mo. Imbis na mabonusan ka, baka matanggal ka. Alam mo ang tamang lugar para mag-yes si Lord? Ay dun sa lugar na may andun ang presence niya. Ang presence ni Lord, indikasyon ng will ni Lord. Tatandaan mo palagi, ang presence ni Lord, yan ay kalooban niya. At kapag will ni Lord, hindi siya magno-no. Paano magno-no si Lord? Sa gusto niya. Malawa, they ask the right source. Para mag-yes sa'yo si Lord, make sure humihingi ka sa tamang source. Huwag hihingi sa maling source. Kasi hindi ka yan mabibigyan. Or pwedeng mali ang maibigay niya sa'yo. Dapat alam mo kung sino ang source mo. Si Lord ay hindi lang source ng mapapangasawa mo. Source din siya ng career, financial breakthrough, healing, miracle, name it. Pangatlo, they give the right offering. Hindi sila nagbigay kasi may hihingin si Solomon. Every time pala that we give to God, hindi natin binabayaran si Lord para mag-yes po siya sa atin. Kundi ito ay pag-o-honor natin sa Diyos na ating pinaglulingkuran. Bakit? Kasi hari siya. Napiplease ang hari sa offering na maganda. Yung bagay sa hari. Kapag nakikita niya tayong ino-honor siya, dun siya natutuwa. Kasi ibig sabihin nun, tinitignan mo si Lord na hindi ko lang siya friend. Hindi ko lang din siya tatay. He is my King. Ilang beses na bang pinatunayan ni Lord na nagpapala siya ng mga tapat sa Kanya? Diyos na pinaglilingkuran mo, never nagbigay sa'yo ng leftovers. Ang binibigay niya sa'yo lagi, the best. It's number 4 and last, ng mga characteristics ng mga taong napapaya si Lord, they utter the right prayer. Kung si Lord nagtanong kung anong gusto mo, dapat handa ka sa isasagot mo. Hindi masamang magpaka-transparent kay Lord. Gusto nga ni Lord yun. Pero as you become transparent to God, gusto din ni Lord, tama yung attitude mo sa pananalangin. Alam mo, pag hihingi ka kay Lord ng blessing, huwag lang yung pangmabilisan. Mga single dito, huwag kang manghingi ng girlfriend, boyfriend. Hingin mo, mapapangasawa. Hindi pangmabilisan. Kasi kaya naman ni Lord Kaya ka ni Lord bigyan ng pangmatagalan. Pag humingi ka kay Lord ng work, huwag yung Lord yung pang 1 month lang pang 1 year. Pwede ba Lord yung gusto mong work, tapos doon ako magbibuild ng empire ko. Si Lord, pag nagpala, hindi sakto. Si Lord, pag nagpala, sobra-sobra. Ganyan si Lord pag nagpala. Alam niyang babagay ang pagpapala sa humihingi ng pagpapala. Amen. Sino po dito, pinagpala ng Panginoon, kantahan pa lang, nare-receive mo na yung blessing ni God. Amen. Once again, pwede ba nating palakpakan po ang Panginoon sa gabing ito? Welcome po sa Cutting Edge. Welcome po sa bawat isa na nandito ngayon. If you have a first-timer nakatabi, pwede ba i-welcome mo siya ngayon? Ayan. Welcome po. And of course, welcome po sa ating mga nasa online. No? Pwede niyo po itag ang inyong mga kaibigan. Itag niyo na po ang inyong mga mahal sa buhay. Lahat ng gusto mong pagpalain ngayong gabi, itag na natin. Okay? So once again po, maraming salamat sa Panginoon because He gathered us tonight. Alam ko na tayo ay galing sa ating mga trabaho, ang daming mga pinaggagawa, ang daming mga pagod. Pero hayaan natin na ngayong gabing ito ay mag-rest tayo sa presence ng Panginoon. Amen po. And also, welcome po sa last topic ng ating series for the month of July, trademark, tatak ng pinagpala. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pinagpala? Yan. At mukha pang pagpapalain. Amen. Alam niyo po, ngayong gabing ito, I'm so excited kasi the goal tonight is the yes of God. Sino dito gusto mong mapayes yung nililigawan mo kung meron man? Alam mo yan? Sino dito gusto mong mapayes yung boss mo sa nire-request mo? Sa totoo lang, masarap kapag may nag-yes sa'yo.
Okay, masakit kapag may nagre-reject or may nag-no. Pero when it comes to the Lord, alam naman natin na yung no ni God, kay Lord to yung no ni Lord is for our protection. Pero pag si Lord ay nag-yes, kahit hindi mo alam paano siya mangyayari, the yes of God will always mean provision. Pag si Lord nag-yes sa atin, alam natin, dapat alam mo, na pag si Lord nag-yes, kahit mukha pang imposible yan, sabi ni Lord, makaka-graduate ka. Sabi ni Lord, mapopromote ka. Lord, mukha namang imposible. Ibig sabihin lang doon, sinasabi ni Lord, sa'yo mukhang imposible, pero sa akin hindi. At kaya i-provide ng Panginoon po yan. So masarap pag napapayes mo, for example, yung presidente, yung request mo, CEO ng kumpanya, o kaya naman CEO ng mall, na gusto mong mag-shopping, no? Mapayes mo siya na 99% discount. Lagyan mo naman konting point kasi alam mo na para may kita ng konti. Masarap 'yon. Tama ba? Sa mga nagbabalak ng vacation leave, ang mapayes mo ang boss mo. Sa vacation leave, ay napakasaya. Pastora, wala kami vacation leave. Yan mo na, okay? Pero sa tao yon. Sa tao nga masaya na pag nag-yes eh. Yung katabi mo, pag sinabihan mong, lilibre mo ba ako mamaya? At nag-yes yan, ay naku, ang saya. Kasi alam mong sagot na ang dinner mo tonight. Okay? Masaya pag nakaka-receive tayo ng yes. Yun ay sa tao pa lang. Paano kung maka-receive tayo ng yes galing kay Lord? Paano yung ngayong gabing ito, sa prayer request mo, ay mag-yes si Lord? Ewan ko lang kung di ka tumambling talaga, pauwi sa inyo at kumakartwheel pa. Kaya lang, the question right now is, ano ba ang tatak ng mga taong pinagpala na kung saan mag-yes si Lord? Ano ba yung characteristics? Sa mga naligawan na dito at nanligaw, kaya siya nag-yes sa'yo kasi may characteristics ka na nakita niya na, pwede to Sige nga, sagutin ko nga. Nung ikaw ay nag-apply, okay, ang huling tanong sa'yo is, will you accept the offer? Ganun, di ba? Nung ikaw ay nag-apply, tinanong ka, will you accept the offer? Before ka mag-yes, you have the characteristics. Kaya ako pipiliin tong company na to because of this, because of that. So, ibig sabihin, meron kang parameter para mag-yes ka as a person. Pero alam nyo ba, pagdating kay Lord, may sukatan din. Mabait si Lord kung mabait. Kaya lang, meron siyang mga gustong dapat nating ginagawa para mapayes natin siya. So ngayong gabi, ano ba yung mga characteristics ng taong nakaka-receive ng yes kay Lord? You know, siguro maraming beses narinig mo na to, o kaya naman maraming beses nabasa mo na to sa Bible, pero naniniwala ako na ang salita ng Panginoon ay laging bago araw-araw. Kagaya ng kanyang pagmamahal. Okay, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay laging merong panibagong turo sa atin. Araw-araw yan. So para magkainawaan tayo, this one king, isang hari na napayes ang hari ng mga hari. Paano kaya nangyari yon? If you want to know about it, let's open our Bible in 2 Chronicles, chapter 1, verses 1 to 13. And this is the story of King Solomon when he replaced David already bilang hari ng Israel. So sinabi dyan, Solomon, son of David, established himself firmly over his kingdom. For the Lord his God was with him and made him exceedingly great. Then Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and commanders of hundreds, to the judges and to all the leaders in Israel, the heads of families. And Solomon and the whole assembly went to the high place at Gibeon. Ba't sila nagpunta doon? For God's tent of meeting was there. Sino naglagay ng tent of meeting? Which Moses, the Lord's servant, had made
in the desert. Now, David had brought up the Ark of God, yung Ark of Covenant, from Kiryat Jearim to the place he had prepared for it, because he had pitched a tent for it in Jerusalem. But the bronze altar that Bezalel, son of Uri, and the son of Ur had made was in Gibeon, in front of the tabernacle of the Lord. So Solomon and the assembly inquired of him there. Verse 6, sabi doon, Solomon went up to the bronze altar before the Lord in the tent of meeting, and offered 1,000 offerings on it. Ilan daw? 1,000 offerings. Grabe yan, no? Grabe, dami nilang dalang offerings, di ba? Verse 7, kinakabahan na yung iba. Verse 7, God appeared to Solomon and said to him, eto na, nag-offer sila, di ba? Tapos si Lord, nag-appear daw kay Solomon. Sabi ni Lord kay Solomon, ask for whatever you want me to give you. Alam mo, ngayong gabing ito, nararamdaman ko to eh. I-prepare mo na yung sagot mo ha, kapag sinabi ni Lord, ask for whatever you want me to give you. Ready ka. Sabi mo sa katabi mo, ready ka dapat. Ay, hindi po pwedeng putyo-putyong sagot kay Jesus. Okay? Dapat ni-ready mo na yung sarili mo. Pag tinanong ni Lord, Nak, anong gusto mo sa akin na ibigay ko sa'yo? Dapat ready ka, okay? So, tinanong ni Lord si Solomon, ask for whatever you want me to give you. Verse 8, Solomon answered God, you have shown great kindness to David my father, and have made me king in this place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed. For you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Sabi ni Solomon, ito yung hiningi niya kay Lord, give me wisdom and knowledge, that I may lead this people, for who is able to govern this great people of yours? Sumagot si God. Verse 11, God said to Solomon, since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, riches, or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Verse 12, therefore, wisdom and knowledge will be given you. Na-receive niya yung hiningi niya kay Lord. Tapos, di pa tapos. And I will also give you wealth, riches, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Pambihira. Pambihirang Diyos yan. Grabe naman. Sumagot na nga si Lord sa kanyang prayer request. Sabi ni Lord, wait, there's more. May idadagdag pa ako. At ang idadagdag ko sa'yo, walang nakaranas niyan ng mga naunang hari at wala na makakaranas niyan sa mga susunod pang hari. What a special. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, special yan ngayong gabi. Naniniwala ako, special yan taong yan. Amen ba? Verse 13, then Solomon went to Jerusalem from the high place at Gibeon, from before the tent of meeting, and he reigned over Israel. Sa verse 12 po, sa CEV, hindi ko na nalagay dyan, sa CEB, sinabi yon, your request for wisdom and knowledge is granted. Parang ganito na, yung VL mo, approved na, ganon. So tonight, let's talk about this. Siguro na makita nyo na, no? Let's talk about this word from the Lord. Okay, itong pag-uusapan natin ngayon. Ang title nito is, It's a Yes. Huwag kayong mag-alala, wala mag-propose ngayon. Relax lang tayo, okay? Ikaw naman to kay Lord. Okay? So, relax lang. Baka akala ng iba may magpo-propose na naman eh. Okay? Kasi madalas niyang ginagawa, Pastora, sa cutting edge. Relax lang tayo. It's you and God tonight. Okay? Mapapa-yes kaya natin si Lord. Do we have the characteristics that Solomon ay meron siya, kaya niya naparees si Lord? Meron kaya tayo ng mga bagay na yon, or meron kaya tayo ng mga characteristics na yon, na nakita ni Lord kay Solomon?
At makikita niya sana sa'yo ngayong gabi. Tingnan po natin in verses 3 and 6. Sabi niya, "And Solomon and the whole assembly went to the high place at Gibeon. For God's tent of meeting was there." Tapos pagdating ng verse 6, sabi doon, "Solomon went up to the bronze altar before the Lord in the tent of meeting and offered 1,000 burnt offerings on it." So ano ang characteristics ng mga tao na nakaka-receive ng yes from the Lord? Number 1, alam mo, they know the right place. Before you ask, listen to this principle. Before you ask for a blessing, make sure you're in a right place. Ibig sabihin nito, you're in a right position to ask. Alam niyo kung bakit? Ang daming hindi na-grant na request kasi wala ka sa posisyon nung humingi ka. Kaya importante that you are in the right place. You are in the right position. Okay? Pag pupunta ka sa boss mo at manghihingi ka ng bonus, huwag kang pupunta. It's not a right position na pupunta ka doon, bad trip yung boss mo. Imbis na mabonusan ka, baka matanggal ka. Alam mo yan? At hindi ka rin pwedeng bigla-biglang pupunta sa bahay ng kaibigan mo at sabihin mo sa mga magulang niya, "Tita, tito, pwede makahingi ng allowance?" Wala kasi ako eh. You're not in the right position to ask. Bakit? Sasagot sa'yo, "Anak ba kita? Responsibilidad ba kita?" Napansin niyo po? Kaya ka minsan hindi nakaka-receive ng yes, baka you're in a wrong place. You're in a wrong position to ask. Now, question, Pastora, paano kay Lord? Ano ang tamang posisyon para humingi kay Lord? Ano yung tamang place para humingi sa Panginoon? Alam mo ang tamang lugar para mag-yes si Lord? Ay dun sa lugar na andun ang presence niya. Why? Bakit? Dahil sa presence ni Lord, ang presence ni Lord, indikasyon ng will ni Lord. Tatandaan mo palagi, ang presence ni Lord, yan ay kalooban niya. So when you're inside the will of God, I think you're in the right place. Pwede ba yun? Halimbawa na lang. Nangupit ka ngayon. Okay? Ngupit ka. Tapos nag-pray ka kanina. Sabi mo, "Lord, panalangin ko na hindi po ako mahuli. At panalangin ko po na hindi ako mapagalitan kung sakasakali man na malaman ang aking ginawa." Di mo alam, may CCTV pala doon, no? O di hulig balbon ka ngayon, di ba? So ngayon, pupuntahan ka, papagalitan ka. Lord, pwede bang lumapit ka kay Lord, sabihin mo, "Lord, ba't di mo naman ginrant yung prayer request ko? Simple lang naman yung hinihingi ko eh. Huwag akong mapagalitan." Di ba? Paano i-grant ni Lord yun? Yung ginagawa mo outside sa will niya. Yung ginagawa mo wala sa right place. Kaya pansinin nyo, literal na nagpunta talaga sila Solomon sa place kung saan nandun ang presence ni God. Sa tent, sa meeting tent, na kung saan nandoon yung box of God, ibig sabihin yung covenant, holy covenant ni Lord, no? Nandoon. Pumunta talaga, literal. Alam mo, naniniwala ako ngayong gabi, whether nasa on-site ka or nasa online ka, yung pinuntahan mo si Lord ngayon. Alam mo, yung katabi mo, pwede naman nagdi-dinner na lang yan, uwi na lang, tulog. Kaya lang nandito yan ngayon, tingnan mo naman. Nag-sacrifice yan, dapat talaga, actually talaga, 7 o'clock, tulog na yan. O, sa totoo lang, kaya lang, effort. Sino po dito pinakamalayo? Hindi ko alam, baka may taga-Bulacan ba dito? Caloocan, ganon. Valenzuela, okay. Meron pa ba? San Mateo, Rizal, sige, palayuan tayo. Bulacan, di ba? Di ba? Visayas Avenue, oo. Mindanao, ang layo, Mindanao Ave. Si Pastora Angel, tsaka si Angelica, taga Ilocos pa yan. Ilocos Street, di ba? Layo. Alam mo yun? And to be honest, you have all the reasons not to come tonight. Pati yung mga nasa online natin, you have all the reasons not to listen to me. Sino ba ako?
Kaya mo na yan, manood ka na lang ng mga reels mo dyan. Pero tumambay ka ngayong gabi. Pumunta ka dito. Siguro yung iba sa inyo, baka medyo naayaya, napilit. Pero hindi natin madideny yung fact that you're here right now. And I want to tell you this. Huwag mong sasayangin itong gabing ito. Huwag mong sasayangin. Sila literal, pumunta talaga sila, di ba? Umakyat, okay? Went up to the high place of Gibeon for God's tent of meeting was there. Tama naman, God is everywhere. But when you want, or when you have a prayer request, you have to go kung saan kayo nagme-meet ni Lord. Fireplace mo. That could be yung kwarto mo. Pwede din, baka sa CR mo kayo kadalang nagde-devotion kasi para hindi maingay. My point is this. Kapag alam mo nandun ang presence ni Lord, indikasyon yun na nandun ang will ni Lord. At kapag will ni Lord, hindi siya magno-no. Paano magno-no si Lord sa gusto niya? Sige nga. Yung katabi mo, pag gusto niya ng kape, alokay mo ng kape, hindi magno-no yan. Paano siya magno-no? Gusto niya nga yun. Ganon din si Lord. Paano magno-no si Lord sa gusto niya? Para sa mga single dito, Lord, kaya ang magandang tanong una, hindi yung, Lord, bigay mo na siya sa akin. Hindi ganun. Ang magandang tanong, Lord, siya ba ang gusto mo para sa akin? Kasi siya ang gusto ni Lord para sa iyo, ay maniwala ka. Mag-yes si Lord. At yung babae o lalaki na yan, kahit nung bisa, ayoko sa kanya kasi ganito, ganyan. Diba? Nag-aanap ka ng perfect, kala mo naman perfect ka, na. Ayoko sa kanya kasi ganito, ganyan. Dahil will ni Lord, kinakausap din naman siya ng Lord, mapapa-yes din yan. Mag-yes din yan. Kasi alam niyo po, na-realize ko lang, sa pagpili ng partner in life, hindi ka lang naman mag-yes dun sa taong yun eh. Nag-yes ka din dun sa nagbibigay sa kanya, sa'yo. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Ano ka lang? Relax ka lang dyan. Bahala si Lord. Basta lagi mong i-aim kasi, right place. Huwag ka nang pumupunta sa mga wrong places. Alam mo naman wala si Lord dun. Alam mo naman di ka sasamahan ni Lord dun. Huwag ka na dun. Ang hirap kasing humingi pag ayaw nung hinihingian mo yung hinihingi mo. So para malaman mo kung ano ang gusto niya, punta ka kung nasan siya. Same thing with the Lord. Mas madaling humingi at mag-yes si Lord sa atin kapag nasa presence ka niya. Pero mo, nung pumunta sila, nag-offer na sila, no? Sabi doon, and the Lord God, and God appeared to Solomon. Ano agad ang tanong ni Lord? Why are you here? Hindi. Sabi ba ni Lord, sino ka? Hindi. Ang tanong agad ni Lord, what do you want me to give to you? Oh, di ba? At dahil alam mo na kalooban ng Panginoon yung hinihingi mo, alam mo na mag-yes si Lord. So it's a yes when you are in a right place. Pangalawa, verse 6, sabi niya, so Solomon went up to the bronze altar before the Lord. You know, the reason bakit sila nagpunta doon is because the Lord was there. It's a meeting place. It's a meeting place. Kung wala doon ang meeting place, hindi sila doon. Maybe nasa palace sila or what, ganyan. Pero hindi. Before, sabi niya, so Solomon went up to the bronze altar before the Lord. You know, para ma-receive mo yung yes ni God, yung mga tao, characteristics ng mga taong nakaka-receive ng yes ng Lord. Una, they know the right place. Pangalawa, they ask the right source. Sinong pinuntahan nila doon? Si Lord. Make sure, para mag-yes sa'yo si Lord, make sure humihingi ka sa tamang source. Huwag hihingi sa maling source. Kasi hindi ka yan mabibigyan. Or pwedeng mali ang maibigay niya sa'yo. Example po, hingi ka ng water sa Meralco, hindi ka mabibigyan. Kasi ang kayang ibigay ng Meralco ay liwanag ng buhay. Hindi, joke lang. Ang kaya niyang ibigay ay kuryente.
Lapit ka saan? Nawasa, Maynilad, ganon. Kasi sila yung right source. Magagalit ka ba sa puno ng mangga pag hiningian mo siya ng bayabas at wala siyang maibigay? Baka kung nabubuhay yung puno ng mangga at kaya niyang tanggalin yung mga ugat niya, baka pinaluputan ka na. Mangga ako tapos bayabas hinihingi mo. Wala siyang mangga, pero meron siyang bayabas. Para sa mga hanggang ngayon, uso pa ba yun? Yung nakikihingi ng load. Pasa load, gano'n, di ba? Ba, smart ka, smart user ka. Globe user yung katabi mo. Uy, pingin ng load, hindi ka mabibigyan. Kasi hindi tamang source. Wala siyang may papasa sa'yo. Pansin niyo po, nagets niyo ba? Importante ang tamang source. Humingi ka sa tama. Sa office, sino ang may kakayahan na magbigay sa'yo ng need mo? Halimbawa, may need ka na office supplies. Wag kang pumunta sa boss mo. Baka matampal ka. Humingi mo sa akin ballpen. Punta ka sa admin. Yan. Baka kay HR. Di ko alam. Pero punta ka doon. Kasi sila po yung tamang source para magbigay sa'yo ng kailangan mo. Nasa recruitment ako dati. Sabi ng boss namin, hanap kayo ng hanap kayo ng accountant na nagsasalita ng Hapon. Saan naman tayo kukuha niyan? Di pumunta ka sa portal. Job Street. Ano pa? Sabihin ko sana Netflix. Ano isa? LinkedIn. Punta ka doon. Kasi sila yung tamang source para makukuha ka. Gets po ba? Para ma-withdraw mo yung sahod mo, punta ka sa ATM machine. Walang magagawa yung guard. Pwede bang iswipe mo sa kanya? Tapos maglalabas yung guard ng pera? Walang ganon. Nagets niyo po? Ganon din sa buhay, kapatid. Dapat alam mo kung sino ang source mo. And listen to this. God is not just a source of one thing. But He is the source of everything. Si Lord ay hindi lang source ng mapapangasawa mo. Source din siya ng career, financial breakthrough, healing, miracle, name it. Sabi ni Lord, name it, anak. I can provide it for you. Alam mo, sobrang galing ni Lord, kahit yung mga bagay na hindi mo kayang bilhin o bayaran, kaya niya i-provide. Ano yon? Peace. Dami magbabayad sa peace, pero hindi pa rin magkakaroon ng peace. Kay Lord lang nagkakaroon ng peace. Priceless yan. Si Lord kaya magbigay niyan. Kaya nga ang tawag sa Kanya, alam niyo po sa mga Hudyo, they call Him Abba, Father. Abba means source. Can you imagine right now, yung tatay mo sa langit, siya ang may-ari ng lahat. Ano pang hindi niya kaya i-provide sa'yo? So pag sinabi mong source, ibig sabihin nito, hindi nauubusan. And I want to tell this to you. Yung katabi mo, mauubusan yan. Ang pasensya niyan, hindi siya ang pera niyan, ang pasensya at pera niyan, paubos na. Magagalit na yan sa'yo mamaya, pwede. But I wanna tell you this. Si Lord di nauubusan. Di nauubusan ng pagpalain ka at hindi rin siya nauubusan ng pagmamahal sa'yo. So lapit ka sa source. Paano hindi mag-yes sa'yo si Lord kung ina-acknowledge mo, Lord, ikaw dahilan nito Lord, ikaw ang source So the point is, humingi ka sa tamang source. Sa tamang Diyos. Sa Lord of Lords. Sa King of Kings. Alam mo si Solomon, hari na siya. Pero para ma-provide ang kanyang need bilang king, kanino siya humarap? Kanino siya pumunta? Kanino siya humingi? Sa hari ng mga hari.
Alam ko naman yung katabi mo magaling yan, di ba? Dami niyang achievements. But I wanna tell you this, without the Lord, hindi natin kukuha ang mga bagay na yan. Si Lord pa rin talaga ang source. Di ba recently, nung mga nakaraan, may nag-viral about bakit daw si Lord ang credit, siya naman daw ang nag-aral doon. Ano niyo ba yun? Siya naman daw ang naghirap doon. Sabi ko, itong taong to parang hindi ko na lang alam talaga eh. Nag-iisip ba to? Sana malinaw sa kanya na kung hindi siya binigyan ni Lord ng oxygen, hindi rin naman siya mabubuhay. Alam, minsan akala natin, tayo yung may-ari. Lord, ako naman nagtrabaho dito eh. Lord, ako naman to eh. Lord, ako yung gumising ng maaga. Tama naman yun. Pero kung hindi ka na binigyan ni Lord ng umaga, gigising ka pa ba? Alam mo yun? Kung hindi ka binigyan ni Lord ng lakas, nung panahon na nagkasakit ka at hindi ka niya pinagaling, tingin mo, nandito ka pa? What's my point? Tama yan, gawin natin yung mga pinagagawa ng Panginoon, pero dapat ina-acknowledge natin kanino galing ang lahat. Trabaho mo, kay Lord galing yan. Di ba nga, pinag-pray mo yan? Oh. Yung, ang tawag dito, yung hininga mo, na hinihinga mo ngayon, kay Lord galing yan. Kanina, ang ganda ng usapan namin. We went to Las Piñas, sa ating Las Piñas campus, kasi nagpa-dedicate po yung pastor natin doon. We're talking about giving, no? Generosity, giving. Sabi nung isa, nagtanong siya, siguro mapapanood niya to, no? Sabi niya ganun, tama po ba na minsan ang thinking ng tao ay, Lord, practical lang ha, magbibigay pa ba ako sa'yo, pamasahe na lang yung meron ako. Di pag binigay ko to Lord, practical lang, di wala na akong pamasahe. Practicality ba? Sabi ko, actually, sabi ko ganun, kung sa point of view ng tao, mukhang tama. Wala ka na ngayon, babibigay mo pa. Kaya lang, kilala ka ni Lord. Sabi ko nga, una sa lahat, pag gustong-gusto mo, gagawa mo ng paraan eh. Po-provide kay, di ba? Gagawa ka ng paraan. Kaya sabi ko, bakit pagdating kay Lord, di natin gagawa ng paraan? Parang si Lord na lang lati gusto natin mag-adjust. Parang yung mic ko, sana mag-adjust to maya-maya. So ngayon, tapos biglang nagsalita si Pastor Ruel. Sabi niya, sige, praktikalan na lang. Paano kung sabihin sa'yo ni Lord, sige na, practical lang din. Dahil ayaw mo naman akong i-honor sa kaperahan mo, practical lang din, hindi ka na lang muna hihinga ngayon. O kaya bigyan kita mga 10 oxygens lang. 1 na yun, di ba? Ipunin mo yun. Pag malapit ka nang mamatay ulit, 2, ganun lang. Kasi for the whole day. Napansin niyo po? Ang dami natin pwedeng ibato kay Lord. Kasi mayaman naman talaga si Lord. Kaya naman talaga yan. Kaya lang kapatid, gusto ko malaman mo, dapat kasi malinaw sa'yo. Kaya ang ending ng usapan namin, para sagutin ko yung tanong niya, sabi ko, dapat malinaw sa'yo kasi yung faith mo, naka-anchor dapat dun sa source mo. Kung ibigay mo yan ngayon, sabi ko sa kanya, naglolokohan nga kami, magpapa-offering na. Kung ibigay mo yan ngayon, tingin mo, hindi kayang palitan niya ni Lord? Tingin mo, hindi gagawa ng paraan si Lord para i-provide niya sa'yo? Source nga siya eh. Tingin mo, mauubusan si Lord? Hindi mauubusan si Lord. Magbigay ka kay Lord, hindi madadagdagan ng kaperahan niya. Maniwala ka sa akin. Alam mo bakit? Kasi sa kanya rin galing yung binigay mo eh. Hindi ka magbigay kay Lord, hindi mababawasan ang pagka-Diyos niya at ang kayamanan niya. Alam mo bakit? Sa kanya galing lahat eh. Kaya alam mo, ang professional ngayong gabing ito, dalangin ko, sumandal ka sa source. What's your source? It's not your work. Hindi source yung work mo. No. God can use that work para dumaloy ang blessing niya, pero ang source pa din ay si Lord. Sinong source mo? Pastor, yung mga customers ko sa business ko, no, they're not your source. Si Lord magdadala ng mga tao, we call it divine connections. Para what? Magkaroon ka ng mga income dun sa business mo. Pero kanina pa rin galing kay Lord. So dapat malinaw sa'yo, right source. So they know the right place, they ask the right source. Pangatlo,
Sabi dito, verse 6 again, and Solomon went up to the bronze altar before the Lord in the tent of meeting and offered 1,000 burnt offerings on it. Yung mga nakaka-receive ng yes kay Lord, they have these characteristics. They give the right offering. Ang offering na binigay nila kay Lord ay hindi suhol. Lord, huwag mong igaya si Lord sa kakilala mong nasusuhulan. Okay, hindi ganun si Lord. Lord, ano to? Padulas. Okay, hindi mo kailangan mong padulas kay Lord. Anuhin ni Lord dyan. Okay? So, whenever we give, or ito, nung nag-give sila, hindi sila nagbigay kasi may hihingin si Solomon. Alam mo the reason kung ba't sila nagbigay? Because they want to honor the King of Kings. Noon pa man, hindi ka pwedeng humarap sa hari na wala kang dalang regalo. Pag naiintindihan, siyempre sa panahon natin, ngayon hindi na natin na yan. Pero listen to this. Sino sa inyo gusto mo, halimbawa, haharap ka dun sa magulang ng gusto mong person, sa boss mo or whatever, nahaharap ka, meron kang dalay. Kahit man lang isang piging na saging, ganun. Bakit? It's your way to honor. Hindi mo nagbabribe doon. It's your way to honor. Ganon din kay Lord. Kaya sila nagbigay sa Panginoon because they want to honor the Lord. Kasi si Lord yun eh. Kasi alam nila hari si Lord eh. So every time pala that we give to God, hindi natin binabayaran si Lord para mag-yes po siya sa atin. Every time na we give to God, hindi natin binabribe si Lord, oh Lord, para mag-yes ka na. Hindi ganon. Kundi ito ay pag-o-honor natin sa Diyos na ating pinaglulingkuran. Bakit? Kasi hari siya. Sana malinaw sa atin, hari siya. Alam niyo po, sabi ko nga, kahit dati pa, napiplease ang hari sa offering na maganda. Yung bagay sa hari. Kaya napansin niyo po, yung wise men, sa iba, 3 hari. Okay, hindi naman 3 talaga yon. Actually, caravan sila. Yung wise men, nung nagpunta sila at hinahanap nila, nasan yung Jesus na ipinanganak? Ang kanilang daladala ay hindi para kay Mary or kay Joseph na kind of gift. Kasi kung para kay Mary doon, baka ang binigay nila ay Louis Vuitton na dress. Baka ganan. Kung kay Joseph naman, baka nagbigay sila ng Lamborghini. Ganun, baka ganon yung level. No. Hindi yun ang kanilang binigay. Ang binigay nila is gold, silver, and myrrh. Alam mo ba yung 3 na yan? Ibinibigay lang yan sa hari. Hindi yan binibigay sa kaibigan mo lang. O pwede ngayon, bigyan mo yung kaibigan mo ng gold kung gusto mo yon, wala namang problema. Pero sa custom nila, hindi binibigay ang 3 yan sa hindi mataas na posisyon. Alam na, hindi sa hari. So, kaya sila tinawag na wise men, no? Kasi they know how to give. Hindi pa nila nakikita si Jesus, alam na nila, ito ay hari. So, ganun din dapat tayo kay Lord. Every time that we give, dapat malinaw sa'yo, magbibigay ako kasi hari ko to. And I want to please my King. Sabi ko nga sa'yo, pag natuwa yung katabi mo, baka ilibre ka niyan mamaya nga eh. Pag na-please yung katabi mo, di ba? Baka mailibre ka. Lalo pa si Lord pag na-please. But again, hindi natin ibibigay yun dahil magbabribe tayo sa Kanya or babayaran natin siya. I wanna tell you this, walang kayang magbayad sa blessing na binibigay sa'yo ni Lord. Hindi mo kayang bayaran yun. Yung protection na lang sa'yo ni Lord araw-araw, kaya mong bayaran yun? Hindi mo kayang bayaran yun. Yung protection ni God, pag umaalis ka, yung protection niya sa mga tao na naiiwan mo sa bahay mo, kaya bayaran yun? Hindi mo kayang bayaran yun. So, meaning to say, mas madaling mag-yes ang isang hari pag bagay sa kanya ang ang regalo. Ganun din kay Lord. Si Lord, alam mo, napiplease siya. Ibig sabihin na napapangiti natin si Lord.
Si Lord hindi mukhang pera. No? Hindi siya mukhang offering. Si Lord mukhang offering. Hindi. Kaya lang, kapag nakikita niya tayong ino-honor siya, dun siya natutuwa. Kasi ibig sabihin nun, tinitignan mo si Lord na hindi ko lang siya friend. Hindi ko lang din siya tatay. He is my king. Si Solomon hari na. Pero yung binigay niya ay para sa isang hari. Kasi ang pagbibigyan niya ay hari na mga hari. Hindi tira-tira. Ang dami nga offered 1,000 burnt offerings. Galante ang isang Solomon. Kaya naman naka-receive siya ng yes kay Lord. Kaya naniniwala ako na si Lord tumitingin una sa ating puso whenever we give. Kaya sabi doon, God loves a cheerful giver. Kaya dapat masaya ka eh. One time sa Trinoma, dami ko kasing pangangailangan nun eh. Hindi ko to i-deny. Naglalagay ako ng tithes ko tsaka offering ko. Bigla akong parang tinapik ni Lord. Ba't ka malungkot? Sabi sa akin ni Lord. Naglalagay ako dito sa tithes ng offering ko. I mean, Lord, ba't ka malungkot? Tapos parang bigla akong, Lord, kasi, alam mo na, hindi ka na makakapagtago kay Lord. Di, alam naman niya, basa naman niya yung puso natin eh. Sabi ko, Lord, kasi, alam mo na, ang dami kong needs. Pero Lord, ayokong maging malungkot. Ano sabi sa akin ng Lord? Ano to habang may nag-challenge, kinakausap ako ni Lord. Tingin mo ba, hindi ko kayang i-bless ka? Tingin mo ba, hindi ko kayang sagutin yung mga pangangailangan mo? Ilang beses na bang pinatunayan ni Lord na nagpapala siya ng mga tapat sa Kanya? Diba? Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Lord, baguhin mo yung puso ko ngayon. Imagine naglalagay ako ng money, hindi ako nagdadamot kay Lord. Naglalagay ako ng money. Kaya lang malungkot ako. Ikaw, kaya yung katabi mo. Kaya lang mahirap magtanong to sa cutting edge kasi minsan mukhang pera-pera na lang talaga. Hindi, joke lang. Pag yung katabi mo, ito, 1,000. Tapos umiiyak. 1,000 sa'yo na. Kukunin mo. Alam ko na isasagot nyo. Sabi ko sa inyo, minsan mahirap na rin din talaga. Hindi, joke lang. Di ba parang hindi mo naman ba't ka umiiyak? Kasi ito na kunin mo na. Di ba? Maantig ang puso mo. Wag na lang nga. Kung tayo ganon din si Lord. Mag-offering ka nga, magbibigay ka nga. Sabi mo naman, hindi sinasabi ng bibig mo, sinasabi ng puso mo, Lord. Wala na akong parents, mangingi ka pa, bibigay ko ba to? God loves a cheerful giver. Kaya dapat happy ka. Kasi ang binibigyan mo hari. So unat, si Lord tumitingin sa ating puso, pero hindi lang sa ating puso. Alam mo si Lord, tumitingin din siya sa ating ibinibigay. Kaya mali yun. Si Lord hindi nakatingin sa ating ibinibigay, kundi sa ating mga puso. Tama, tumitingin si Lord sa puso. Pero tumitingin din si Lord sa ating binibigay. Tingnan mo yung ginawa ni Jesus. Doon sa babaeng nagbigay ng 2 copper coins. All niya na yun. Bakit niya nabilang? Bakit na isulat 2 copper coins? Ibig sabihin, tinignan. So, tumitingin din si Lord. Kasi tinitignan ni Lord, bagay ba yan sa hari? Alam mo yan? Pastora, bakit yun 2 copper coins pero nalugod si Jesus? Alam mo kung bakit? It's not just her 2 copper coins. Hindi niya barya lang yon. Kasi yung iba baka gamitin yon. Nalulugod pala si Lord sa barya. Hindi po. Yung 2 copper coins, yun na yung lahat niya. Pagkatapos nun, hindi siya kakain, wala na siyang pangkain, wala na siya, as in, wala na siya. Kaya nalugod si Lord sa kanya. Bakit? Kasi yung offering niya may pananampalataya. Na Lord, ibibigay ko man yung last ko ngayon. Dahil ikaw ang source, alam ko, itong last ko, start pa lang ng blessing mo sa akin. Come on, palakpakan natin ang Panginoon.
Kaya binigay niya yon. O, pansinin mo, tumitingin din si Lord. Tinitignan niya kasi, babagay ba sa hari? Kalugod-lugod ba? So, ang regalo o offering mo sa Panginoon ay nagpapakita kung gaano siya ino-honor. At naiinsulto si Lord. Kapag ako dati, kininto nga kanina eh. Sabi ko dati, alam niyo ako dati, sobrang kuripot ko kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, pag nakakaisa, kasi dati offering ko 20-20. Ganyan. Pag nakakaisandaan na si Lord sa akin, parang feeling ko, ano na yun? Lord, nakakaisandaan ka na. Tapos one time, siyempre binago na tayo ng Lord, no? Sabi ko, Lord, bakit ako kuripot sa'yo dati? Sabi ng Lord sa akin, alam mo, ba't ka kuripot sa akin dati? Kasi generous ka sa sarili mo. Pag bibili ka ng sapatos, walang, ang tawag ito, walang isa-isang daan. Yung ganon, walang, sige, basta maganda, bilhin mo. Bibili ka ng bag, bibili ka ng, generous ka masyado sa sarili mo. Don't get me wrong. Hindi masama na maramdaman mo ang pinagtrabahuhan mo. Hindi po masama yun. Oo, kumain ka dyan mamaya sa sanggupan, bahala ka. Ilibre mo kaming lahat, okay, masaya tayong lahat dyan. Alam mo yun? Bumili ka ng para sa'yo, okay din. Kaya lang, kung yun ang nauuna, o yun na lang yung priority mo at hindi si Lord, at kay Lord ay tira-tira, hindi deserving si Lord ng tira-tira. Alam mo kung magiging fair si God, bibigyan mo siya ng tira-tira, edi bibigyan ka na lang din ni Lord ng tira-tira. Anak, ang tira-tira ko lang ngayon na pagmamahal is 5%. O, ganyan lang kita mahal ngayon. 5% lang. Okay ba sa'yo yun? Minahal ka ni Lord, 5% lang. O, paubos na yon, mga ilang minuto na lang. Pagkatapos nun, kaaway ka na niya kasi hindi ka niya mahal eh. Kung si Lord ang nagbigay ng tira-tira, alam mo, hindi siya magpapapako sa krus. Baka kunin niya yung isang militar doon. O, Earl, ka dito. Palitan mo ko. Ikaw ay isang tira-tira. Alam mo yun? Tsaka kung bibigay ni Lord yung tira-tira, pagkapako, tanggalin nyo na agad, napako na, okay na. Hindi. The Bible said, ang kanyang dugo ay tumagas. And the description of the Bible scholars is what? Ang description ng mga Bible scholars, tuyot na yung katawan ni Jesus nung tinanggal siya sa pagkakapako. Buong dugo ni Jesus tumagas para lang mahugasan ng kasalanan natin. Ganyan nagbigay si Lord. Again, hindi natin yan kayang tapatan. Pero sinasabi ko ito, hindi para i-guilt trip ka, alam mo yun? Hindi ganon. Para lang makita mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, never nagbigay sa'yo ng leftovers. Ang binibigay niya sa'yo lagi, the best. Premium, kumbaga sa steak. Alam mo yun? Hindi leftovers. So, tutuwa ang hari kapag may ganyan. So, ang mga taong nakaka-receive ng yes kay Lord, they give the right offering. So, speaking of offering, I want you to listen to the testimony of one of our directors. Ayan, I want to call on Direct Melvin Aladad. Yun, amen. So ayun, mag-testify lang po ako ng mga nagawa ng Panginoon through my giving. So ayun nga, last month, pinigay ko yung buong expansion pledge ko. So after that, syempre excited tayo sa mga magiging answered prayers ni Lord sa atin. Pero makalipas lang ang ilang araw, nalaman ko na bumalik yung sakit ng nanay ko sa paa. I forgot kung ano yung tawag doon sa sakit na yon, pero yung cause nun ay may mga pumutok na ugat at both niyang paa ay nangingitim na. Dahil sa ako na lang ang kasama nilang anak sa bahay, ako na lang ang pwedeng mag-asikaso sa kanila. May mga araw na hindi na ako nakakapasok ng trabaho dahil nga sa sinasamahan ko yung nanay ko sa hospital para magpa-check up. Akala ko same process lang ang gagawin sa kanya, kagaya nung unang lumabas yung sakit niya, na may tinuturok lang, tapos ilang balik lang ang gagawin, tapos okay na. Pero ngayon, mayroon pang pa-ultrasound na nilalaman. So, at ang tawag doon ay AV duplex scan. At nagulat din ako sa price.
medyo may kamahalan, pero sinabi naman sa amin ng doktor kung para saan at ano yung bagay na iyon. Pero deep inside of me, hirap na ako at hindi ko na alam din ang gagawin ko. Napapaisip na ako, baka maputulan ng paa ang nanay ko. Pero I remember, tapos na ako ng pledge at nag-o-offering ako. Nagbibigay ako sa Panginoon at alam kong na-honor ko ang Panginoon doon. After 1 week, praise God, merong sumagot ng pang-AV duplex scan ng nanay ko. At nakuha ko yung result kahapon lang. Ngayon, pupunta na lang kami ng ospital to check kung ano yung mga gagawin sa kanyang paa para mapagaling. At naniniwala ako magiging okay din ng lahat. Dahil alam ko kung sino ang source ng lahat and alam kong yes ang isasagot niya sa mga panalangin ko. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 sa ECV version, ayan sabi ito, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Verse 7, each one must give as he has decided, and in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Kung kilala mo ang Diyos mo, may pagpapala sa pagtitiwala sa Kanya. I am Melvin Aladad, peacemaker, cheerful giver of God. To God be all the glory. Amen. Kalain mo yun, no? Parang kala mo lang, mawawalan ako. Pero hindi mo alam. Yung palang, sabi ko nga kanina, sorry nakakat ko kasi yung mind ko na-excite eh. Kanina, since we're talking about generosity giving, sabi ko dun sa mga kausap ko, alam mo, ang pagpapala ni Lord, iba-iba ang mukha. Sabi kasi nung isa, Pastora, okay lang ba ang thinking ko? Ibibigay ko to kay Lord kasi dodoblehin ni Lord. Alam mo, minsan si Lord, pwedeng sa kaperahan mo siya magpapala. Pero alam mo ba na pagpapala din yung hindi ka na-disgrasya? Yung ang dami nagkasakit, pero ikaw hindi ka nagkasakit? Blessing yun. Yung out of nowhere, biglang may magyayaya sa'yo, kain tayo, libre kita. Blessing yun. Minsan lang kasi, nakatingin tayo sa isang, Lord, binigyan kitang 100, gagawin mo itong 200, no? Nakatingin ka lang sa isang mukha ng pagpapala. Si Lord, nakikita niya ano ang pangangailangan mong higit pa sa nakikita mo lang. Malay ba ni Melvin, nababalik yung sakit ng mama niya. Pero, binuo niya yung pledge niya. Nagtapat siya sa Panginoon. Tapos, magugulat ka na lang. May sasagot nito, may gagawa nito para sa'yo. Iba-iba kasi ang mukha ng pagpapala. Kaya ngayong gabi, I'm gonna challenge you. Relax ka lang. Kasi sabi ni Melvin, dun sa verse na sinabi niya, sa Book of Corinthians, ang gusto daw ni Lord, hindi under compulsion. Di ka napipilitan. Pero kaya mo maibibigay, kaya ka mag-offer kay Lord is because kilala mo siya. Alam mo may gagawin siya. Pero I want to remind you of the principle. Ito prinsipyo na ng Bible to. Prinsipyo na ni Lord to. Kahit di ka nga mag-request kahit di ka nga humingi The Bible's principle when it comes to giving is sowing and reaping. Sabi ko kanina, dun sa kausap namin, mga leaders yun natin. Pastora, dapat ba hindi tayo nag-expect kay Lord pag nagbigay tayo? Well, kung yun ang motivation mo, baka mali nga. Kaya lang listen to this. Ikaw ba magtatanim ka, hindi mo i-expect na tutubo yung tatanim mo? Ba't ka pa nagtanim? Kahit munggo yan, na ginanyan mo dyan, sunod na araw, sinisilip-silip mo yan kung magiging toge ba yan Tama ba? Alam mo si Lord, hindi lang toge ang kayang ibigay sa'yo. Kaya niyang sagutin lahat ng pangangailangan mo. So I'm gonna challenge you right now. Give your best to God. When I say best, ikaw na yun tsaka si Lord. Anong definition mo ng best?
We have that sa ating pong, ang tawag ito? Ating pong envelope. At makikita nyo rin po yan sa ating pong, yung GCash, don't worry. Meron din po yan. Pero this should not be under compulsion. Dapat malinaw sa'yo, I'm gonna give because He is my King. Amen po ba? Ngayon, ipapanalangin ko yan. Panalangin natin. Kasi alam ko tutubo yan eh. Sino dito excited ka ngayon? Alam mo, ngayon ko na lang ulit to ginawa sa cutting edge eh. At naniniwala ako lagi ang cutting edge, matabang lupa talaga to eh. Daming storya ng blessed ni God. Ha? Excited ako para sa'yo. Before ako manalangin, before mo ibigayan kay Lord or isend mo sa via GCash, isip ka, anong pangalan na ibibigay mo na yan? Ano pa sora pangalan? Anong gusto mong tumubo dyan? Baka meron dito, itong ibibigay ko, pang laptop ko to eh. Alam niyo po, itong laptop na to, wala naman akong pambili niyan eh. Pero meron akong pantanim. Every time na nagtatanim ako, whether sa cutting edge, sa service natin, lahat ng may chance na makapagtanim ako, lagi kong sinasabi, Lord, pang laptop ko. Pang laptop ko, Lord. Kasi Lord, kailangan ko sa ministry, God, pang laptop ko po. May pera ba ako noon na pangbili ng laptop? Wala. Pero may pangtanim ako. At alam ko na isang araw, tutubo yung tanim ko ng laptop. Tumubo nga. Alam mo, ginamit ni Lord dito, taong wala sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Nanood siya ng cutting edge. Patulog na ako noon. Pastora, baka napapanood niya nga ito ngayon, sana naaalala niya. Sabi niya, Pastora, ayoko na magtanong sa iba, sa'yo na lang ako magtatanong. Ano pong gusto mo? Gusto ko itang bigyan ng regalo. Sabi ko, syempre, ayoko naman magmukhang tayo dito, di ba? Nagtitake advantage. Sabi ko, ay, grabe naman yung tanong mo. Pero sabi ko, samahan mo ako sa panalangin because I'm really praying for a laptop. Kasi po yung dating laptop ko, pag nasa Zoom kami, bigla na lang akong nawawala. Kasi yung battery, pag hindi naka-charge, sino dito may laptop kang gano'n? Yung pag hindi naka-charge, wala ka na. Eh minsan, ako magpipray sa mentoring namin, wala ka na. Alam mo yun? Pagbalik mo, iba na nagpipray. Ganon kabilis sa mga pangyayari. Kaya sabi ko, Lord, sa akin siguro, hindi ko kaya or wala akong kakayahan pa. Kaya lang source kita eh. Ikaw to, Lord eh. At maraming beses at pagkakataon patutunayan ni Lord siya. So before ako manalangin, isipin mo muna, anong tubo niyan? Tapos, pwede mo bang i-share sa katabi mo? Sige na. Si Lord naman gagawa niya, hindi yung katabi mo. Share mo lang. Anong tubo nang ibibigay mo ngayon? Anong gusto mong tumubo dyan? Sige, share mo. Mapapangasawa. Okay lang. Para maging, ang tawag ito, para maging witness siya. Pag sinagot na ni Lord yan, magiging witness siya. Sige, share mo lang. Panibagong business, yan, ganyan. Anong gusto mong tubo? At mananalangin tayo. Ready ka na? Ready ka na sa hinihingi mo? Sure? Ready ka dyan ha? Baka mamaya pag binigay ni Lord dyan, mataranta ka. Ewan ko lang talaga sa'yo. Alam mo yan? Baka mamaya manginig ka, Lord, di ko pala ready. Ay, napaka-arte, no? Ready na po? I want us to be happy because we're gonna give to the King of Kings. Yung offering mo na yan, yung ibibigay mo na yan, to be honest, hindi yan makakadagdag sa kayamanan ni Lord. Sa Kanya nga lahat eh. Pero yung ibibigay mong best, magpapangiti sa Diyos. How He can say no to His daughter, to His son, na pinapangiti siya ngayon. Let's pray. Father God, Dad, we're coming before you. We're gonna give our offerings, Lord.
alam mo po, Panginoon, na ngayong gabing ito, hindi kami magbibigay na hindi deserve ng isang hari. Kaya ngayong gabing to, Lord, magbibigay kami ng best po namin. Maybe sa iba, hindi ito ang best para sa kanila. Pero kita mo po ngayong gabi, ito yung best namin. Lord, kilala ka namin. Walang imposible sa'yo. Kaya ngayong gabing ito, Lord, as we give to you, una, Lord, may you be honored. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay matuwa. Mapangiti ka namin, Lord, as we worship you in our giving. Habang sinasamba ka po namin sa aming pong pagbibigay. But God, I know that you are a generous Father to all of us. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, at hanggang mamaya, hayaan mong tumubo ang tanim na ito, Lord. At Lord, yung taong nasabihan niya will be a witness kung paano mo i-create ang napakagandang testimony ng pagtubo, Lord, ng kanyang ibinigay sa araw na ito. Lord, we thank you because you are the reason bakit kami may ibibigay. Lord, we thank you, Lord, because we have the capability to give back to you, to return to you, God, our offerings, to honor you in our wealth. We praise you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Come on, let's give to God. Amen. Pumalakpak nga po ang mga cheerful givers. Praise God. So balik tayo, what are the characteristics ng mga napapayes si Lord? Una, they know the right place. Pangalawa, they ask the right source. Pangatlo, they give the right offering. And last, in verses 7 to 10, that night, God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Solomon answered God, you have shown great kindness to David, my father, and made me king in this place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed. For you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge that I may lead this people. For who is able to govern this great people of yours? Number 4 and last, ng mga characteristics ng mga taong napapaya si Lord, they utter the right prayer. They talk to God, they speak to God, they answer the Lord whenever the Lord would ask them. Tandaan mo, pag si Lord nagtanong kung anong gusto mo, dapat handa ka sa isasagot mo. Ulitin ko. Pag si Lord nagtanong sa anong gusto mo, dapat handa ka. Pag si Lord nagtanong ngayong gabi, hindi ka hindi. Hindi ka naman nagvo-vocalization eh. Dapat ready ka. Tanongin mo ngayong katabi mo, may isasagot ka na. Tanong niyo po yan sa comment section. May isasagot ka na. Pag tinanong ni Lord ngayong gabi, ask for whatever you want me to give you, may isasagot ka na. Importante rin sa atin na makita ng Panginoon that we have the right attitude in prayer because it pleases Him. Kaya ang panalangin ni David, pansinin nyo, si Solomon, nung paano sumagot si Solomon, in-honor niya muna ulit si Lord. Sabi niya, God, grabe na po yung kindness na binigay mo sa tatay ko nung siya ay hari pa. Pero sabi niya, Lord, ngayong ako na po yung nilagay mo pong hari, yung ipinangako mo po sa tatay ko, mangyari nawa sa akin. As I govern your people. Kaya sabi niya, Lord, ngayong nandito na ako, ito na yung posisyon ko po, binigay mo na po to sa akin.
Ang tanging nais ko, Lord, ay wisdom and knowledge. Para pumalid ko yung mga tao ng tama. This is the kind of prayer that God wants from us. Hindi masamang magpaka-transparent kay Lord. Gusto nga ni Lord yun eh. Pero as you become transparent to God, gusto din ni Lord, tama yung attitude mo sa pananalangin. Hindi niya sinabing, Lord, total, ang galing mo naman sa tatay ko, eh di galingan mo na lang din sa akin. Walang ganun. In-honor niya pa rin si Lord. And this is the kind of prayer that God wants from us. A very smart answer sa tanong ni Lord. Alam mo, pag hihingi ka kay Lord ng blessing, wag lang yung pangmabilisan. Amen ba? Sa mga single dito, wag kang manghingi ng girlfriend, boyfriend. Hingin mo, mapapangasawa. Hindi pang mabilisan. Kasi kaya naman ni Lord eh. Kaya ka ng Lord bigyan ng pangmatagalan. Pag humingi ka kay Lord ng work, wag yung Lord yung pang 1 month lang pang 1 year. Pwede ba Lord yung gusto mong work, tapos doon ako magbibuild ng empire ko? Whether business yan or work yan. Kasi alam mo, kaya ni Lord magbigay ng pangmatagalan. Amen ba? Pag nanghingi ka kay Lord, dapat alam mo kung anong isasagot mo. At hindi rin po sa galing ng salita mo mapapamove si Lord, kundi dun sa ganda ng puso mo. Ganda ng attitude dito ni King Solomon, no? In-honor niya si Lord. Sinabi niya kung anong ginawa na greatness ng Panginoon. Yung ganda ng attitude mo kasi, bagay yan sa hinihiling mo. Pag alam ni Lord, masama yung attitude mo, di maganda, nananalangin ka, parang demanding ka pa. Walang humbleness, I don't think He will say yes. That's why when Solomon answered him, our God, ito ang sagot niya. Nagpakita siya ng humbleness, pinakita niya anong galing ng Panginoon, at alam niya kung anong kayang gawin ni Lord. Kaya sabi niya, Lord, give me wisdom and knowledge that I may lead your people. As I conclude, anong sagot ni Lord? Verse 13. Verse 11. God said to Solomon, since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, riches, or honor, nor the death of your enemies, hindi mo nga hiningi, mamatay lahat ng kalaban mo, ng aaway sa'yo. Tayo minsan, di ba, pag galit na galit ka na, Lord, pag gusto mo na siyang kunin mo na. May ganun tayo minsan no? And since you have not asked for a long life, kahit mahabang buhay, hindi hiningi ni Solomon but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Therefore, sabi niya sa verse 12, wisdom and knowledge will be given you. And I will also give you wealth, riches, and honor. Such no king who was before you and ever had, and none after you will have. Galing ni Lord, no? Tandaan mo to, kapatid, as I end. Si Lord, pag nagpala, hindi sakto. Si Lord, pag nagpala, sobra-sobra. Kaya sabi ko sa'yo, hindi mo kayang tapatan yung binibigay ni Lord. Kasi ang kaya natin, saktuan lang. Pero si Lord hindi. Nung sumagot si Lord kay Solomon, sabi niya, it's a yes. I'm gonna give that to you. Wisdom, knowledge, it's granted. But there's more. May pa-bonus si Lord. Anong bonus? Yung mga bagay na hindi mo hiningi, bibigay ko sa'yo. Paano hindi mag-yes si Lord?
Eh kita niya, sa panalangin ni Solomon, alam niya priority niya. Kaya ako minsan tatanong ko, Mami, may nanliligaw na po sa akin. Priority mo ba? Pinanalangin mo na ba? Hindi pa po. Oy, hindi mo pa pala priority. Huwag kang napapasway. Si Solomon bilang hari, ang dami niyang needs. Siyempre naman. Pwede siya humingi ng kayamanan para powerful siya. O pwede siya humingi ng power. O pwede niya sabihin na lang, patayin mo na lang lahat po ng kalaban ko para po yung paghahari ko, peace lang. Okay lang kami. Pero hindi yun yung hiningi niya. Wisdom and knowledge. Kaya na-honor niya ang Lord. Kaya napangiti si Lord. Sabi sa The Message version, because of this, you get what you ask for. Wisdom and knowledge. And I am presenting you the rest as bonus. Money, wealth, and fame beyond anything the kings before or after you had or will have. Kaya alam niyo po, itong binigay ni binigay ni Lord kay Solomon, wala nang hari ang nakatanggap nito. Siya lang. And I believe in my heart tonight, meron kang matatanggap kay Lord na ikaw lang ang makaka-receive. Ganyan si Lord pag nagpala. Alam niyang babagay ang pagpapala sa humihingi ng pagpapala. Sino dito excited ngayong gabi? I want everybody to stand right now in the presence of God. At ngayong gabing ito, one thing na meron si Solomon sa Diyos, Pastora, oo nga no, paano yung nakausap si God ng ganon? Paano siya nakalapit kay Lord ng ganon? Alam mo kung ano meron sila? They have a clear relationship. Alam ni Solomon sino ang Diyos sa kanyang buhay. Solomon acknowledge na yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng kanyang buhay. And you know what? The Bible said that in John 1:12, sino daw yung tumanggap at manampalataya kay Jesus? Bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sometimes, bakit ang hirap nating lumapit kay Lord? Kasi baka feeling mo stranger ka. Di ako anak. Wala akong karapatang tumawag sa kanyang dad. But the Bible said, it is Jesus who will give us the right to become a child of God. Kaya nga ginawa na ni Jesus Christ yung sacrifice para tayo ay makalapit sa Panginoon. Siya yung naging bridge. You may have everything. Pwede kang makareceive ng marami. Kasi magaling ka, matalino ka. But the Bible said in the book of Mark, it says, what does it profit a man if he gains the whole world, yet forfeit his own soul? Ano ibig sabihin ng pastora? Pwede mo daw makuha ang buong mundo, kayamanan, fame. Kaya lang, nakuha mo nga ang buong mundo, yung mga nais mo sa mundong ito. Pero kung wala ka namang Diyos sa iyong buhay, wala kang Panginoon sa iyong buhay, sabi niya, you're gonna forfeit your own soul. Forfeit pala ang soul. At sino lang ang may kakayahan na iligtas ang soul na ito? Walang iba kundi si Lord. So before ako manalangin, before ko ipanalangin, at before natin hingin sa Panginoon ang mga prayer requests na yan, bago ka sumagot kay Lord, kung anong gusto mo ngayong gabi, importante muna, may malinaw kang relasyon sa Kanya. I want you to close your eyes. At ngayong gabing ito, I want to tell you that God is here. He knows you very well. Kilala ka niya. Alam niya kung anong meron sa'yo. Alam niya kung anong pangangailangan mo.
Kaya ngayong gabing ito, wala ka nang kailangang itago pa. Alam niya din kung nakagawa ka ng mali, kung napupuno ka ng guilt, alam ng Panginoon yan lahat. Kaya nga, nagbigay na ng solusyon ng Panginoon. When Jesus Christ died for us, He took away, He cleansed us from our sins. And the Bible said, para magkaroon ka ng access at maging anak ng Diyos, it's only by Jesus Christ. This is not about religion. I don't care about religion. Because God is not after religion. He is after your relationship with Him. Pwede ka ngang relihiyoso. Pwede nga nagagawa mo lahat ng mga religious activities na yan. Pero kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, baliwala ang lahat. Kayo ngayong araw na ito, unahin natin yun. Unahin mong gawin siyang Diyos at iyong tagapagligtas. So whoever you are right now and whatever that you're carrying right now, maybe may mga dumating ka dito, you have that baggages, you have that problem, ang dami mong pinaproblema. I wanna tell you this. Si Lord ang solusyon. Si Jesus ang solusyon. May problema ka sa work, kaya ni Jesus yan. Problema ka sa family mo, kaya ni Jesus yan. Problema ka sa sarili mo, lalong kaya ni Jesus yan. Why? Siya lang naman ang naglikha sa'yo. At kung meron mang aayos sa'yo, siya lang din yun. So why don't you give your life to God? At magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. Again, this is not about religion. It's about your relationship with God. So if you are this person and naririnig mo yung puso mo, nararamdaman mo, kailangan ko si Jesus. Kailangan ko si Jesus sa buhay ko. At the count of 3, habang lahat naman tayo nakapikit. And even kayo po na nasa online. At the count of 3, you can raise your hand. Sign na sinasabi mo, Jesus, kailangan kita. Higit sa lahat, ikaw yung kailangan ko. And then we're gonna pray. You can repeat this prayer with me. Make it your personal prayer to Jesus right now. Taas mo lang mabilis yung kamay mo. 1, 2, 3. Kita ng Panginoon ang pagtaas mo ng kamay na ina-acknowledge mong kailangan mo siya. Right now, you can pray this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you now. I come before you now. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe but I believe that you are my Lord that you are my Lord and my Savior. and my Savior. Today, Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Forgive me, Forgive me, cleanse me, cleanse me, love me. love me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung pinanalangin mo yan for the first time, the Bible said, and it's true, sino man daw ang tumanggap at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And I want to tell you right now, you've just entered the most wonderful relationship na pwede mong ma-experience. A kind of relationship na pwedeng magkaroon ng forever. Kasi si Lord, He will never give up on you. He will always hunt you with His love. Lagi mo matatagpuan yung pagmamahal ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para hindi ka malayo sa Kanya. Though people do have choices, pero si Lord gagawan siya ng paraan. Ngayong araw na to, pwede namang hindi mo to narinig. But you're here. You listened. And you respond to what you heard. I believe in my heart na ngayong araw na ito, there's a great celebration in heaven because of the decision that you made. Pwede ba nating palakpakan ang mga taong ito na nagbigay ng buhay nila sa Panginoon? And tonight, before I leave this platform, before tayo mag-end,
Meron dun eksena. Nagbigay ka na ng offering, nanalangin ka na. Pumunta ka, lahat na. May tanong si Lord, what do you want me to give you today? And hindi ako ang nagtatanong. Ngayong gabing ito, alam naman na ni Lord yan. But He just want you to admit and confess it. What do you want from God tonight? Everyone, nandito sa on-site, nasa online, anong gusto mo kay Lord na ibigay niya sa'yo? I'm gonna pray for that, but I want you to be honest, humble enough to ask for it. And I want you to honor the Lord dyan sa hinihingi mo. I'm gonna give you 15 seconds more. As you come to the throne of God, ipanalangin mo yung hinihingi mo na yan. Because I believe in my heart that the Lord our God is here. Actually, I know He's excited to answer someone's prayer tonight. I know makaka-receive ka ng testimony. Ikaw tsaka si Lord. Ikaw tsaka ang Panginoon. Tinatanong ka niya, anak, anong gusto mo? What do you want me to give you tonight? Lord, ngayong gabing ito lumalapit po kami sa iyo, hindi bilang stranger, kundi bilang isang anak. Malinaw sa amin, Panginoon, that you are a generous Father. Kahit nga hindi namin hinihingi, binibigay mo. Pero Lord, ngayon lalapit kami. May hinihingi kami. At alam ko, Lord, that the fact that we come to you and ask for this, alam ko, Lord, masaya ka kasi nakikita mo na wala kaming ibang sinasandalan ngayon kundi ikaw. Kita mo lahat ng to, Lord. Kaya, Panginoon, by faith, Lord, sinabi mo kasi, ask, and you shall receive. Kaya ngayong gabing ito, God, di lang kami humihingi. Ngayong gabing ito, Lord, tumatanggap na din po kami. Do you have that faith? Increase that faith. Kasi ngayong gabing ito, tatanggap ka sa Panginoon. You heard our prayers, God. Hindi ko to po, Lord, kayang isa-isahin. Ikaw ang nakarinig nito. Anak mo ang kumausap sa iyo. His favor. But God, I pray right now na sa oras na ito, Panginoon, that you grant the prayers of your people, God. You grant the prayers of your sons and daughters tonight. Right now, God. Right now. And 1,000 generations. God, I pray for that answered prayer to flow right now. Receive that. And behind you, and Receive beside you, all around you, and within Receive you, it. He is with you. Binibigay sa'yo ni Lord. He is Receive it with right you now. in the morning, in the evening, He's not against you.
And He wants the best for you. And rejoicing is for you. Is you, for God. you. May His presence As we declare go this before tonight, you. And i-receive mo na yung pinapanalangin mo. beside you, Kunin mo na. around you, I-claim mo na. with you, is with you, is with you in the morning, in the Because He's giving it now. and you're coming, and you're Someone's going. prayer tonight is being answered. Rejoicing is for you. Someone's prayer tonight is being heard. It's for you. It's for you. Never against you. Receive it right now. Receive it. Yes. As you say amen, you say, God, I receive. God, I receive. God, I receive. Thank you, Lord. Thank you, God. Receive that financial breakthrough. Receive that healing. Receive that miracle. Receive that promotion. Receive that expansion of your business. Receive it by faith. Receive that car. Receive that house and lot. Receive that new work. Receive that new position that you've been praying for. Receive that new opportunity that God is opening to you right now. Receive that partner in life. Receive that peace. Receive it. Receive it right now. Tanggapin mo ngayong araw na to. Kasi si Lord ngayong gabing ito, sasagot at sumasagot ng panalangin. Someone in this place, God is telling you, nak, it's a yes. It's a yes. It's a yes. It's a yes, nak. That blessing is for you. And that blessing is only for you. Just receive. Just receive it. Few seconds more, ikaw tsaka si Lord. Pasalamatan mo na ang Panginoon. Pasalamatan mo na ang Panginoon. May nire-receive ka ngayon. I can sense it right now. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. You know, once again, we're gonna sing this song to God. At habang kinakanta mo to, i-declare mo to sa'yo, sa pamilya mo, at sa generation mo. This is your declaration. Tapos na yung panahon na ikaw ay suppress. You are now blessed. Be upon you in 1,000 generations.
and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in your coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. God is for you. And we say, for the last time, just sing it. Can you raise your hand right now? I want you to raise your hand right now. Ngayong oras na to, just raise your hand right now. Because God is showering His blessing upon His people tonight. Nagbubuhos si Lord ng pagpapala, and you're not gonna leave this place not blessed. You are going to leave this place more than blessed. I want you to receive it right now. Lord, I declare tonight blessing upon blessing, favor upon favor, breakthrough upon breakthrough, God, in the name of Jesus. And we receive it in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus.